Mga brothers, another concept scooter ng Euro Motors na pinakita nila sa last 2026 Makina Moto Expo. Ito nga yung Falcon 205 na isang hyper adventure scooter. So mga brothers, bago tayo magpatuloy sa ating kwentuhan, sa nais pong suportahan ang ating YouTube channel, baka naman pwede kayo mag-subscribe at i-like ang ating video. At kung dito kayo sa Facebook nanonood, mag-follow na kayo at i-share naman ang ating episode para lagi kayong updated sa ating mga social media accounts. So mga brothers, let's go! Sa go! Mga brothers, available na sa Shopee ang ating riding jersey at iba pang mga riding gears na ginagamit natin. Nandyan yung link sa gilid ng video. Let's go! Sa go! Alam natin mga brothers on the wheels na bumenta talaga itong Falcon 180i sa market dahil sa impressive performance na pinakita nito sa mga owners na nakabili. At ayon nga sa company, in-upgrade nila rito ang pinakamakina ng motor na merong 205cc na single cylinder, single overhead cam na 4 ang valvula. Katunayan mga brothers, hindi pa nga sila nagsabi ng official specs and price nito. At ito daw ay under approval pa ng kumpanya. At hopefully, sana ma-approve ito ng ngayong taon dahil siguradong maraming mag-aabang nitong adventure scooter na ito. Kung titignan natin dito sa harapan, wala namang binago rito ang Euro Motors. Same as same pa rin do sa Falcon 180i na nakasanayan natin. I guess, yung kanyang color scheme binago nila. Na earth color green ang nilagay nila dito and siguro yung pangalawang kulay nito desert storm na brown. Anyway, ito pa rin na meron siyang adjustable windscreen dito na malapad-lapad po yan na clear at ito po naka LED headlight with daytime running lights na rin. Yung turn signal lights niya nandiyan sa ibabaw na parang mistulang tenga. Napansin ko rin dito ang kanyang front telescopic port ay naka gold accent na po, no, na mas premium yung datingan. At syempre pa same pa rin naman ang hulmahan dito ng ating front fender. Going naman dito mga brothers sa ating gulong, meron nga itong tire size na 110 by 80 at 14 inches na alloy mags at ang mags nito naka gold cast pa rin. Tubeless na yung goma nito mga brothers at ito po naka street tire naman ngayon. Aba, panturing naman siya, hindi na siya dual sports mga brothers. And with the front disc brake dito at sinamahan pa yan ng ABS for the safety natin sa preno. Isa pa sa pinagmamalaki dito ng Euro Motor top box ready na nga itong Falcon 205. Makikita nyo naman na meron siya rito top box. Yan po solid hard plastic. At pagdating naman sa kanyang taillights, same pa rin na naka LED alongside dito sa rear turn signal lights niya. Nakadibaso pa rin naman mga brothers ang shock nito. Kaya naman sigurado ganun pa rin naman ang performance niya sa kalsada. Ang napansin ko lang talaga rito, ginawa nilang street tire yung gulong nitong Falcon 205. Dito nga sa likod meron itong tire size na 130 by 70 at 13 inches na wheel mags naman. Naka disc brake pa rin ang likod nito with the dual channel ABS nga pala at hindi pa naman ito kinonfirm na Euro Motor kung lalagyan nila ito ng traction control katulad doon kay Gripping 205. Ito pa rin naman ang muffler na makikita natin dito kay Falcon 205 mga brothers na balot at formado ang pagkakahulma ng kanyang heat guard. Inside profile mga brothers, napakalinis pa rin dito ng approach ng Euro Motor. May badge na lang ito ng Falcon 205 dito sa gilid sa bandang likod. Dito naman sa harapan na pisngi, meron naman siya ritong simpleng sticker na ginawa rito ang Euro Motor, no? Ganun pa rin naman pagdating sa kanyang seat na aftermarket ang datingan. At syempre pa pagdating sa manibela, bubungad agad sa inyo ang napakalaking display meter panel nitong Falcon 205, no? And wala akong idea kung isa ito sa mga binago rin nila and hopefully sana TFT na ito mga brothers. At yung controls niya same pa rin, nandiyan pa rin sa baba ng mismong console, no? Naka naked handlebar ito mga brothers at meron itong mga quality switches, no? At for sure meron itong backlight assist, mapikita naman natin at meron itong ordinaryong handle grip at bakal na bar no? Of course nandito pa rin naman ang kanyang USB charging port mga brother. And speaking of tangke, dito sa bandang baba mga brad, ito pa rin yon na merong 8.5 liters fuel tank
capacity. At ito, wala pa naman itong kilometer per liter, pero ang tansya ko rito, kukonsumo ito ng around 30 to 35 kilometer per liter since mataas na po ang mismong displacement nitong scooter na ito. At syempre 4 valves pa yan mga brothers. At pagdating naman sa kanyang riding ergonomics, syempre pa naka-upright tayo rito at mababa lang po ang kanyang seat height na pumapalo lang na 780mm. At yun lang mga brothers, mabababa lang po ang ground clearance nitong motor nito at ayon po yan sa Euromotor, around 100mm lang po ito mga brothers. Kaya naman alalayo nyo lang ito pagka dumadaan kayo sa lubak, especially kung meron kayong angkas. So mga brothers, another scooter o motorsiklo na naman ang aabangan natin sa brand ng Euromotor, and hopefully ma-approve nga ito ngayong taong 2026 at sana hindi nila masyadong itaas ang presyo nito para naman makaya ng mga katulad nating consumer, no? So mga brothers, mag-comment naman kayo ng yes kung isa po kayo sa naghihintay nitong pangmalakasang adventure scooter ng Euromotor. Ito nga yung Falcon 205 at abangan nyo pa dahil marami pa tayong re-reviewin na motor na pinakita dito sa Makina Moto Expo 2026. Once again, ako po si Sork Moto, ang inyong ahente pagdating sa motorsiklo. Alright.